Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ako, ang inyong Mama Mia. Huwag po kayong mag-alala dahil pipilitin natin na meron tayong upload everyday. Kasi nga, ang sabi nyo, nami-miss nyo ang ating mga storya kapag wala kayong napapakinggan araw-araw. Sige na nga. Kahit nakakapagod, go para sa inyo. Anyways, gusto ko lang magpasalamat dahil malapit na tayong 47,000 subscribers. Nako naman, thank you so much sa inyong pagtitiwala. Thank you so much sa inyong pag-subscribe. At maraming salamat po sa inyong panonood araw-araw. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Thank you so much. Mwah, 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 mwah. Anyways, gusto ko munang bumati para naman makabawi-bawi kahit konti sa inyong mga pagsuporta at pagmamahal na pinaparamdam sa amin araw-araw. Thank you so much po. And eto na nga, simulan na natin ang pagbawi sa inyo. Hello kay Diana, birthday niya raw ngayon. Happy birthday, Diana. Hello kay Mr. Bubot, sana ma-shoutout daw siya. Kailan kaya raw siya ma-shoutout? Well, today is the day. Hi Len of San Pablo City, Laguna. Maraming salamat sa iyo. Angie and Ate Hilda and Luz, maraming salamat. Liza Chen, ayun, si Liza talaga, hindi ka na nagsiskip ng intro, Liza. Hello sa'yo. Vic Manzanares, tama po ba o Vich Manzanares? V-I-C-H yun ha. Hello sa mga taga-Aklan. Cupcake, hello sa'yo. Danny Caroldan, maraming salamat sa iyong pakikinig. Josie Malyare, thank you so much. Raf says vlog, maraming salamat. And sa lahat ng mga taga-Cagayan Valley with love, maraming thank you sa inyo. Colasio, daghang salamat ni Mudong. Bisaya kasi si Colasio. Hello sa'yo. Glemar Bailon, maraming thank you. And happy birthday sa'yo this coming March 1. Medyo malayo pa, pero sige na nga. Happy birthday na rin. Hello sa taga Fremont, California. Rosalinda Dahili. Ayan, thank you so much, Rosalinda. Hello, Mila Imperial. Maraming salamat sa pakikinig. Parang gusto ko na rin magpadala ng love story ko. Sige nga, ipadala mo nga. Baka ma-inspire kami dyan at kiligin, diba? Kahit man lang sa love story ng iba, kiligin tayo. Ayos na yun. Hello, Joseph. Tama po ba? Umit. Maraming salamat, Joseph. Sharon Daligdig, thank you. And maraming salamat din sa lahat ng mga nakikinig over there at Australia. Naku, may taga-Australia na tayo. Hello po sa inyo. Maraming salamat din sa Rich Jean Garments, kina Lucy, Lizelle, and Aisa. Hello din sa lahat ng mga nakikinig. Mary Jane Buena, thank you so much. Maraming salamat din sa lahat ng mga bagong pangalan. Marilyn Manara, thank you so much. Marami akong nababasang bagong pangalan last night nung nag-a-accept ako ng mga comments, ganon. Regards sa husband mo, Mama Mia. Yes, siya po ang editor natin. So, kung hindi po siya available, wala po tayong upload. Hello kay Happy Japan. Hello. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Jaso Channel, maraming thank you din sa iyong pakikinig kasi panggabi daw ang work niya. Lagi raw siyang nakikinig sa atin. Salamat. Maraming salamat, Marjorie Mortelia. Thank you so much sa iyo. Lectar, Silasor, maraming thank you. And maraming salamat din kay Sally Buma, LV Lapot, Kiara Bel Sabino, Joanna Beliocelio. Hello sa mga taga Albuera, Leyte. Ayun, maraming salamat. Christopher Maderse. Thank you so much, Christopher. Maraming salamat sa iyong pagkikinig. Mary Grace, Lardy Zamal, thank you. And marami pa po rito. Hello sa mga taga Qatar, mga taga Hong Kong, maraming salamat. Jelden Hael, maraming thank you sa pakikinig. Josephine Valerio, Ann Listanco, thank you so much sa iyong pakikinig sa mga OFWs dyan sa Damam, Kingdom of Saudi Arabia, Arabia. Maraming thank you sa'yo. And God bless din. Delfino Ropisara, thank you. Teresa Camiro. Riri po, thank you Riri. Teresa, salamat. Maribel Figuracion, thank you so much. Maylene Molina.
Ayun, salamat po sa inyong lahat. Myrene Bugtong at sa lahat po ng nakikinig sa atin araw-araw, thank you so much po. Sa mga hindi pa nababasang mga comment, huwag kayong mag-alala. Marami po kayo. So comment lang ng comment baka sa susunod, pangalan nyo naman ang ating maaktuhan at mabasa natin dito sa ating programa. Nako, today, because it's Sunday, let's talk about inspiration. Kayo po ba, may mga inspirasyon na kayo sa buhay? Ano po ba ang ginagawa niyong inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay at para ipagpatuloy na lumaban sa bawat pagsubok na ibinabato sa iyo ng tadhana? Ating simula ng kwento ni Lydia dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang inspirasyon daw ay pwedeng magbigay ng kilig sa buhay estudyante natin. Sa kabilang banda ay pwede rin namang makawasak ng ating mga puso. Ikaw, naaalala mo pa ba kung paano ka pinakilig ng una mong pag-ibig? Dear Mama Mia, sa buhay natin ay normal na siguro yung nagkakaroon tayo ng kanya-kanya nating crush. Yung iba ay siniswerte na nagiging kasintahan pa nila. Yung iba naman ay hanggang tanaw na lang habang sinasarili ang kilig na nararamdaman. Ako? Hindi rin ako siguro kasama doon sa mga sinwerte. At kung minalas man ako, at least may dahilan ako para sumulat sa inyo para marinig ng ating mga tagapakinig ngayong tanghali ang kwentong ibabahagi ko. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Lydia, 23 years old at kasalukuyang nagre-review para sa paparating na nursing board examination. Mama Mia, tuwing tanghali po talaga ay lagi kong inaabangan ang iyong upload sa iyong YouTube channel. Pareho kasi kami ng lola ko na paborito na ang inyong programa. Actually, yung lola ko, Mama Mia, ay hindi po marunong mag-YouTube. Pero simula po nung marinig kanya, araw-araw niya pong sinasabi sa akin na dapat tuwing alas 12 ng tanghali ay pupuntahan ko siya para sabay kaming makinig sa iyo. Lalo na kapag nakakaiyak ang kwento ng buhay ng iyong mga letter sender ay gustong-gusto talaga yun ng lola ko. Kaya naman naisip ko na rin na mag-share din ng kwento ko na hindi man gaano kadrama, pero sigurado naman ako nakapupulutan ng aral ng ating mga tagapakinig ngayon. Hayaan ninyo po ako na simula ng kwento ko sa buhay estudyante, Mama Mia. Nakatapos ako ng high school na isa akong official NBSB o no boyfriend since birth. Hindi naman sa strict ang parents ko. Pero hindi lang din talaga siguro ako ligawin ng mga lalaki. Nagkakaroon man ako ng mga crushes, hindi naman nila ako nagiging crush o kahit pinapansin man lang. Kaya naman mas sineryoso ko na lang talaga ang pag-aaral ko, Mama Mia. Iniisip ko na rin na mas okay na rin to kaysa sa ma-heartbroken pa ako habang nag-aaral ako. Baka maapektuhan pa ang pag-aaral ko at baka ito pa ang magiging dahilan para masira ang aking kinabukasan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi muna ako ulit magkakagusto sa isang lalaki habang nasa college pa ako. Isang pangako, Mama Mia, na mababali ko pala nang makatungtong ako ng third year college. Isang araw, Mama Mia, ay may inaantay ako sa basketball court. Nasaan na ba si Jamie? Ang sabi niya dito kami magkita na sa may tabi ng basketball court. Ang init-init kaya hanggang ngayon wala pa. Sabi ko noon sa sarili ko habang hinihintay ang kaibigan ko. Mama Mia, nasa pag-e-emote ako noon nung biglang may sumigaw na dapat daw umilag ako dahil ang bola ay papunta daw sa akin. Pero bago pa ako makapag-react ay tinamaan na ako ng bola sa ulo ko. Inis na inis ako noon dahil masyadong masakit ang pagkakatama sa akin. Sino bang bumato ng bola sa ulo ko? Ang sakit-sakit talaga.
Noon Mama Mia ay may narinig akong mga hakbang na papalapit sa akin. Miss, sorry. Sabi ko naman kasi sa'yo umilag ka eh. Papunta kasi sa'yo yung bola namin. Sabi niya. Mama Mia, inis na inis talaga ako noon. Pero nung lingunin ko na siya at nakita ko na siya Mama Mia, ay para bang nawala lahat ng inis ko sa katawan ko. Mama Mia, gwapo pala siya. Napakagwapo niya kahit pawisan na ang mukha niya. Mukha pa rin siyang mabango at hindi mukhang madungis. Ang totoo niyan ay napausal pa ako sa sarili ko na ang bango-bango niyang tignan. Mukhang narinig niya yon dahil tinanong niya ako kung ano ang sinasabi ko. Sabi ko wala, ayos na ayos lang ako. Tinanong ko pa siya Mama Mia kung nasaan ba yung bola nila. Kahit italbog pa nila ng paulit-ulit sa akin ay ayos lang, kayang-kaya ko. Tumawa naman siya sa biro ko. Ang sabi niya pala biro pala ako. Pero tinanong niya ako ulit kung sure ba ako na okay lang ako talaga. Nag-offer pa siya na sasamahan niya ako sa clinic. Talaga? Sasamahan mo ko? Kinikilig ko namang tanong. Oo, baka kasi mahilo ka habang naglalakad. Kaya sasamahan na lang kita. Mama Mia, tatayo na sana ako nung biglang may tumawag sa kanya mula sa malayo. Uno, halika na. Practice na ulit tayo. Sabi nung isang lalaki. Sandali lang, babalik na rin ako dyan. Sabi naman niya. Mama Mia, doon ko sinabi sa kanya na mukhang hindi niya ako masasamahan kasi tinatawag na siya ng kasama niya. Sabi ko ayos lang naman talaga ako. Pinabalik ko na siya sa practice nila kasi mukhang hindi makakapaglaro ang grupo nila kung wala siya. Mama Mia, inaantay kasi talaga siya ng kaniyang mga kasamahan. Sorry talaga miss ha? Sure ka ba talaga na ayos ka lang? Ulit niyang tanong. Oo, okay lang ako. Ang totoo niyan Mama Mia ay hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Mas naramdaman ko ang kilig na umaapaw sa puso ko. Mama Mia, doon ay sinabi niya na mukhang okay naman daw ako at walang masakit sa akin kaya babalik na raw siya sa practice. Ang gwapo-gwapo niya talaga Mama Mia. At ang bango-bango pa. Parang ang sarap-sarap niyang amuyin. Hindi ko talaga natanong ang pangalan niya Mama Mia pero narinig ko naman na tinawag siyang uno ng kaniyang kasamahan. Sana nagpakilala ako. Sana sinabi ko man lang ang pangalan ko. Nasa pag-e-emote ako at tinitignan silang nagpa-practice nung biglang dumating ang kaibigan ko. Uy Lydia! Gulat na gulat pa ako nung dumating si Jamie Mama Mia. Bigla kasi niya akong tinulak. Bakit mo naman ako tinutulak ha? Paano nagsasalita kang mag-isa dyan para kang baliw? Sino bang tinitignan mo dyan sa mga naglalaro sa basketball court? Tanong nito. Tinuro ko naman Mama Mia. Sabi ko yung maputing lalaki na matangkad tapos may nunal sa itaas ng kanang kilay niya. Ah, si Uno. Crush mo no? Naku Lydia, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, huwag ka nang umasa dyan. Sabi ng kaibigan ko. Grabe ka naman, ngayon na nga lang ulit ako nagkaka-crush ko, kontrahin mo pa. Hindi naman sa kinukontra kita Lydia, iniiwas ko lang ang puso mo na masaktan. May long time girlfriend na yang si Uno, yung nanalong Miss University dito sa atin last year. Si Pilar na ubod ng ganda at sexy. Kaya kung ako sa'yo, kung magkaka-crush ka kay Uno, siguraduhin mo na crush lang talaga. Dahil walang-wala ka ni sa kalingkingan nung girlfriend niya. Mama Mia, medyo na-hurt ka agad ako sa sinabing yun ng kaibigan ko na walang-wala lang daw ako sa kalingkingan ng girlfriend ng bago kong crush na si Uno. Pero na-realize ko na tama rin naman siya sa sinabi niya dahil nang ipinakita niya sa akin ang mga pictures ni Pilar sa Facebook account nito, ay nakita ko nga kung gaano ito kaganda at kasexy. Matangkad din kasi siya, matangos ang ilong, balingkinitan pa ang katawan at medyo malaki ang kanyang hinaharap.
Samantalang ako, morena ang kulay ng balat. Hindi naman ako masyadong pango pero medyo maliit ang ilong ko. May pagka-chubby din ako, Mama Mia. Kaya sa totoo lang, bagay na bagay rin talaga sina Uno at Pilar para sa isa't isa. Dahil mukhang pang-model ang ganda ng kanilang mga mukha at katawan. Kaya lang, Mama Mia, siguro nga sadyang meron talagang kakaiba ang puso ng isang tao. Nung araw kasi na unang beses kong nakita si Uno, pakiramdam ko po ay nasa isang romantic scene kami ng isang pelikula. Yung sinadya ng bidang lalaki na batuhin ng bola sa ulo yung bidang babae para mapansin siya nito. At nung araw na yon, Mama Mia, hindi lang yata ulo ko ang tinamaan ng bola, kundi pati na rin ang puso ko dahil hindi ko na siya magawang alisin sa isip at diwa ko. Alam mo yung pakiramdam na napapangiti ka na lang sa tuwing maaalala mo ang nakangiting mukha ng crush mo? Yung bigla ka na lang kikiligin kapag na-imagine mo nakatabi mo siya. At natutulala ka na lang at susundan mo ng tingin kapag dumaan siya sa harapan mo. Ganun na ganun po kasi ang naramdaman ko noong mga sandaling yon. Yung hindi mabubuo ang araw ko sa eskwela hanggat hindi ko nakikita ang ultimate crush kong si Uno. Isang araw, Mama Mia, nasa kantin ako noon. Ang dami-daming tao sa kantin. Tinitignan ko kung saan ako pwedeng makaupo para makain ko na ang baon ko. Nang bigla ko na lang nahagip sa aking paningin si Uno. Nagsusolo siya sa isang mesa. Mama Mia, sa tansya ko ay parang galit siya sa kausap niya sa cellphone. Lalapitan ko na sana siya at tatanungin kung baka pwedeng makishare ako ng table niya. Pero nagdadalawang isip ako noon. Hanggang sa tinulak na nga ako ng isip ko. Nang sabi niya walang mangyayari kung hindi ko susubukan. Nung papalapit na ako ay narinig ko, Mama Mia, na tinawag na babe ni Uno yung kausap niya sa cellphone. Mama Mia, sinabi pa ni Uno sa kausap niya kung bakit daw sa tawag pa sinabi nito ang kanyang gustong sabihin. Nasaan ka ba, babe? Pupuntahan kita ngayon na. Hello, babe? Hello? Napakita ko pa na napamura si Uno nung binaba na siguro ng kausap niya ang telepono. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko lalapitan si Uno. Dahil naramdaman ko talaga na mukhang malungkot siya. Pero nandun na ako, malapit na at ilang lipa na lang. Kaya naman tinanong ko na rin siya. Excuse me, itatalong ko lang sana kung pwede akong makishare ng table. Ang dami kasing tao dito sa kantin kaya wala nang halos bakanting upuan. Sabi ko. Sumagot naman siya ng ayos lang pero hindi niya ako tinitignan. Nung makaupo na ako at nagsimula na akong kumain ay hindi ako mapalagay, Mama Mia. Kaya naman tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Nagsorry pa ako dahil hindi ko naman sinasadya na marinig ang pag-uusap niya ng kanyang kausap kanina sa cellphone. Yung totoo, hindi ako masyadong okay eh. Yung girlfriend ko kasi nakipag-break sa akin sa tawag. Sabi niya. Nung marinig ko yun ay hindi ko po napigilan ang sarili kong ma-excite. Break na kayo ng girlfriend mo? Pero bigla ako namang binawi dahil naramdaman ko na parang nagulat siya sa reaksyon ko. Ang ibig kong sabihin, bakit naman sa tawag niya pa yun ginawa? Bakit hindi ka na lang niya kinausap ng personal? Kasi baka mas naayos pa ninyo ang inyong relasyong dalawa. Mama Mia, nakabawi naman siya sa kanyang pagkagulat sa reaksyon ko. Hindi ko nga rin maintindihan. Ayaw niyang makipagkita sa akin ngayon kasi nga kailangan raw muna niya ng space sa akin. Sabi niya. Yun ba? Alam mo, mas okay nga siguro na wag mo na muna siyang puntahan o kulitin. Sabi ko. Bakit naman? Hindi ba dapat mas mag-effort ako na makita at makausap siya? Tanong naman niya sa akin.
Mama Mia, ang totoo niyan ay ayoko lang talaga na mag-effort si Uno. Ayoko talagang isipin na baka magkabalikan pa silang dalawa ng girlfriend niya. Kaya naman nagpalusot na lang ako. Alam mo kasi kaming mga babae kapag sinabi namin na gusto namin ng space, ibig sabihin ayaw naming masyadong makulit. Sige ka kapag kinulit mo siya ng kinulit, lalo pa siyang lalayo sa'yo. Unless na willing ka nang bitawan siya. Kasi marami namang ibang babae dyan na mas worth it at mas pwede kang mahalin, di ba? Pagpaparinig ko pa. Pero nabokya ako sa huli kong sinabi dahil sa naging sagot sa akin ni Uno. Hindi mahal ko kasi talaga siya. Pero alam mo, may point ka sa mga sinabi mo. Baka kailangan ko lang muna ng time. Baka kailangan kong bigyan ng time at space si Pilar. Tapos tsaka ko na siya kakausapin. Salamat sa payo mo Sige, aalis na rin ako. Mama Mia, nabigla ako kaya tinawag ko siya sa pangalan niya. Uno, sandali lang. Nagtaka naman siya at nagtanong kung bakit ko siya kilala. Sabi ko, kilala ko siya. Tinanong ko pa siya kung hindi ba niya ako natatandaan na ako yung babaeng natamaan nila ng bola nung isang linggo. Doon Mama Mia, sabi niya na alala niya ako kaya raw pala familiar ako sa kanya. O siya, sige, alis na ulit ako. Salamat. Uno, I'm Lydia nga pala. Sabi ko. Nice meeting you, Lydia. Alis na ako May klase pa kasi ako Salamat ulit sa payo mo. Mama Mia, ang totoo niyan ay kinikilig talaga ako. Sinabi kong wala lang sa akin ang mga payo ko at maliit na bagay lang naman yon. Sinabi ko pa na natutuwa akong makilala siya. Nakipagkamay pa ako sa kanya at medyo natagalan pa ang paghawak ko sa kanyang kamay. Yung kamay ko baka pwede mo nang bitawan. Sabi niya na naramdaman kong na-awkward ang kanyang ngiti. Ay sorry, sige na alis ka na. Nice to see you ulit, Ono. Bye. Mama Mia, wala po talagang mapaglagyan ng kilig na naramdaman ko nung mahawakan ko ang kamay ng crush ko. At official na kaming nagkakilalang dalawa. Feeling ko heaven po talaga ako nung araw na yon at lihim na nangangarap na sana wag na silang magkabalikan pa ni Pilar. Kaya lang Mama Mia, nakita ko rin kung gaano kamahal ni Uno ang ex-girlfriend niya. Nung nakita ko kasi siya noon ay halos maluha-luha ang mga mata niya at medyo garalgal din ang boses niya na tila ba nagpipigil na maiyak sa harapan ko. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend pero paniniwala ko noon kapag umiyak ang isang lalaki para sa isang babae ay totoong mahal niya ito. Kaya unti-unti akong nawala ng pag-asa na hindi na nga sila magkakabalikan ni Pilar. Sa tipo kasi ni Uno, Mama Mia, mukhang siya yung lalaki na palaging gumagawa ng paraan para magkaayos silang dalawa ng babaeng mahal na mahal niya. Pero nananalig pa rin ako, Mama Mia, na sana ay sundin ni Uno ang payo ko na bigyan muna ng time at space si Pilar. Nang sa ganon ay magawa kong umiksena sa kwento nilang dalawa. Alam ko, Mama Mia, alam kong hindi tama ang gagawin ko. Pero susubukan ko lang naman. Baka sakali kasi na ako talaga ang happy ending niya. Baka kailangan ko lang gumawa ng paraan. Baka kapag pinalagpas ko ang pagkakataon na ito ay hindi na ito muli pang maulit. Mama Mia, dahil nga po isa sa mga dakilang tsismosa sa eskwelahan namin ng kaibigan kong si Jamie, ay naibalita niya sa akin kaagad na hindi nagkabalikan sina Pilar at Uno. Sinubukan daw ni Uno na kausapin si Pilar pero umiwas daw ito at parang may ibang lalaki nang napupusuan. Hindi ko naman inaksaya ang pagkakataon na yun at gumawa talaga ako ng paraan para kahit papaano ay mapansin ako ni Uno. Nilista ko sa notebook ko ang mga oras na kumakain siya sa kantin, ang araw ng practice niya ng basketball, at pati na rin ang pagdaan niya sa harap ng building ng College of Nursing kung saan mas marami ang subject ko ay palagi ko siyang inaabangan doon. Para na akong stalker, Mama Mia. Lahat ng schedule ni Uno ay inalam ko talaga.
Pero siguro Mama Mia, may oras talaga na mapapagod na lang tayong maghintay na mapansin ng taong gusto natin. Dahil unti-unti kong naramdaman na parang hindi naman talaga ako napapansin ni Uno. Oo, paminsan-minsan ay ngingitian niya ako kapag nagkakasalubong kaming dalawa. Pero paminsan-minsan lang yon. Tandang-tanda ko na ni hindi nga niya ako naalala noong unang beses na nilapitan ko siya sa kantin. At hindi niya man lang tinanong ang pangalan ko. Ibig sabihin ay hindi talaga siya interesado sa akin. May oras din na minsang nakishare ulit ako ng table sa kanya at kahit parang nakakalahati pa lang niya ang kinakain niya ay bigla na lang siyang nagpaalam na aalis na. At kapag nanonood naman ako ng practice niya ng basketball ay hindi niya ako masyadong tinitignan o kahit ngingitian man lang. Pakiramdam ko tuloy Mama Mia ay nagmumukha na akong tanga sa pagpapakyut na ginagawa ko sa kanya. Pero hindi naman niya pinapansin at hindi naman niya pinapahalagahan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na magmo-move on na ako sa crush ko at magpo-focus na lang ako sa pag-aaral ko. Yun ang sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia. Sabi ko, ay kailangan kong gawin na mag-move on sa kanya kung ayaw kong paulit-ulit na masaktan. Kaya naman nag-focus ako sa pag-aaral ko at sa mga kaibigan ko. Isang araw, magkasama kaming kumakain ng kaibigan kong si Jamie sa kantin. O Lydia, una na akong umalis ha? Ano? Ba't ang bilis mo namang kumain? Hindi pa ubos tong sa akin eh. May leche flan pa nga ako. Sabi ko. Alam mo kasi may practice kami ng sayaw para sa isang subject namin. Kaya hindi rin talaga ako nagpapakabusog kasi alam mo na, mahirap kayang kumilos kapag busog ka. Sa'yo na lang tong ube ko, sabi niya. Medyo naiinis pa ako sa kanya noon, Mama Mia. Ang dami ko nang kinain, tapos may binibigay pa siya sa akin at wala naman akong kasamang kumakain doon. Sorry na, Lydia. Kita na lang tayo mamaya, okay? Bye na, wag ka nang magtampo. Mama Mia, ang nasa isip ko noon ay babilis ko na lang tatapusin ang pagkain ko. Naisip ko na dapat pala hindi na lang ako umorder ng dessert kung alam ko lang naman na aalis kagad si Jamie. Ang tagal-tagal pa naman ang next subject ko. Kaya mabobore talaga ako pihado dahil wala akong kasama. Nang bigla na lang may nagtanong sa likuran ko. Hi Lydia, pwede bang mag-share ng table? Tanong niya. Alam na alam ko ang boses na yon, Mama Mia. Kaya naman nilingon ko siya at sigurado nga ako at tama nga ako. Si Uno nga. Siyempre naman, upo ka. Pilit kong pinipigilan ng kilig na kanina ko pa nararamdaman. Salamat ha. O bakit parang ang dami mo yatang pagkain dito? Tanong niya. Medyo nahiya pa ako nun, Mama Mia, dahil ang sabi ko nga nung unang bahagi ng kwento ko ay chubby po ako. Kaya naman sinabi kong hindi sa akin lahat ng yon. Yung iba ay sa kaibigan ko. Sinabi ko pa na yung ube ay sa kanya. Hindi lang niya muna kinain kasi may practice pa siya. Kaya eto, pinoproblema ko kung paano ko to uubusin lahat. Sira na naman tuloy ang diet ko ngayong araw. Sabi ko. Nako, ganun ba? Mukhang hindi mo rin pala makakain tong ibibigay ko sa'yo. Sabi ni Uno. Ibibigay na ano? Tanong ko. Mama Mia, nilabas niya ang isang chocolate crinkles na binili raw niya sa isa niyang classmate. Ibibigay niya raw sana sa akin, kaya lang baka isa pa raw siya sa makakadahilan na masira ang diet ko. Binawi ko naman agad ang sinabi ko. Sabi ko, cheat day ko nung araw na yon. Kaya pwedeng sa akin ang crinkles na ibibigay niya. Talaga? Sakto pala kasi para sa'yo talaga tong isang balot na binili ko. Eto oh. Mama Mia, kilig na kilig ako noon. Nag-thank you ako sa kanya at sinabi ko ang sweet-sweet niya naman. Tinanong ko pa siya kung anong meron at bakit binibigyan niya ako. Pero Mama Mia, ang sabi niya ay may favor daw talaga siyang hihingin sa akin. Sure, kahit ano. Basta ba ikaw, game ako dyan.
Ano ba? Sabihin mo na lang, sabi ko. Mama Mia, mas lalo akong kinilig sa sinabi niya. Nang sabi niya, yayayain daw sana niya akong manood ng isang film showing sa College of Liberal Arts sa Friday. Kung libre ka lang naman, Lydia, sabi niya. Hindi talaga ako makapaniwala. Totoo nga siguro na kapag hindi mo pinipilit ay kusang nangyayari. Ako? Niyayaya mo akong manood ng film showing? Ulit kong tanong. Oo, kung okay lang naman sa'yo tsaka kung free ka sa araw na yon. Pero kung hindi naman. Pinutol ko agad ang sasabihin niya, Mama Mia. Sabi ko libreng-libre ako sa araw na yon. Sabi ko wala akong gagawin at mabobore lang ako. Kung yun lang naman ang favor na hihingin niya, ay ayos na ayos sa akin yon. Actually, Lydia, may isa pa eh. Ang totoo kasi pupunta din doon si Pilar. Baka kasi isama niya yung sinasabi niyang bago niyang manliligaw. Kung okay lang sa'yo, pwede bang pagsilosin natin siya? Tanong ni Uno. Mama Mia, biglang nawala ang kilig na naramdaman ko. Ha? Gagamitin mo ko para pagsilosin ang ex-girlfriend mo? Oo sana, Lydia. Kasi gusto ko lang ipakita sa kanya na naka-move on na ako at hindi na ako nasasaktan kahit nakikipag-date na siya sa iba. Kaya sana Lydia pumayag ka. Please? May pagdadalawang isip ako noon, Mama Mia. Pero dahil nga sa sobra-sobrang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Uno, ay hindi ko na rin naiisip pa ang sarili ko at pumayag agad ako. Tuwang-tuwa naman si Uno nung pumayag ako, Mama Mia. Ilang ulit niyang sinabi sa akin ang mga katagang thank you. Sabi niya inad pa niya ako sa Facebook at i-accept ko na lang daw. Hindi ako sigurado kung nagawa ko bang itago ang kilig na nararamdaman ko dahil sa paglapit ni Uno sa akin at pagbibigay niya ng isang box ng chocolate crinkles. Hindi kasi ako makapaniwala na kung kailan naman desidido na akong kalimutan siya at mag-move on na mula sa kanya, ay tsaka naman siya ang nagkusang lumapit sa akin at nakipag-usap. Noon ay hanggang pasulyap-sulyap lang ang ginagawa ko sa crush ko. Tapos bigla na lang siyang lalapit sa akin at bibigyan pa niya ako ng isang box ng chocolate crinkles na para bang nililigawan niya ako. Oo, alam ko naman na dapat ay hindi ako masyadong kiligin dahil sa crinkles na binigay ni Uno. Lalo na at may kapalit naman yon. At aware din ako na may pagkatanga talaga ang ginawa ko dahil pumayag ako sa gustong gawin ni Uno. Ang pagsilosin ng ex-girlfriend niya gamit ang presensya ko. Pero kasi ang nasa isip ko noon ay mabibigyan ako ng chance na mas mapalapit ako kay Uno. At kapag magkatotoo na ang pinagdarasal ko na mabaling sa akin ang pagtingin niya, alam ko, Mama Mia, na magiging masayang-masaya ako sa ending naming dalawa. Nasaan ka na? Akala ko ba papunta ka na rito? Tanong ni Uno habang magkausap kaming dalawa sa cellphone. Eto, malapit na ako sa classroom kung saan yung film showing. Basta bilisan mo ha, baka mauna pa sa'yo si Pilar eh. O sige, hintayin mo ako, sabi ko. Hinanap ko pa talaga yung classroom na pagdadausan ng film showing, Mama Mia. Ang totoo ay hindi naman talaga ako mahilig sa ganon. Kapag may mga ganong activity sa school, ay nagpupunta lang ako sa kantin at kumakain. Pero dahil kay Uno, gagawin ko to. Pagkapasok ko pa lang, Mama Mia, ay nakita kong sobrang daming tao sa loob. Hinahanap ng mga mata ko si Uno. Nang bigla na lang siyang sumigaw mula sa malayo kung nasaan siya. Pinuntahan ko siya doon, Mama Mia. Mabuti naman at dumating ka na. O upo ka na dito sa tabi ko. Alam mo na ang gagawin natin kapag dumating na sina Pilar, ha? Sabi niya. Ano bang dapat nating gawin? Tanong ko naman na hindi ko pa rin mapigilan ang kilig kahit na alam kong ang tanga-tanga ng iniisip niyo tungkol sa akin. Siyempre dapat sweet tayo. Parang ganito.
Bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko, Mama Mia. Tinanong ko pa siya kung bakit hawak-hawak niya ang kamay ko pero ang sabi niya kasama daw yun sa script naming dalawa. Para kunwari ay mag-on na kami. Pigil ko talaga ang kilig ko noon, Mama Mia. Tinanong ko pa siya kung para bang magsyota ang gusto niyang acting naming dalawa. Oo, syempre pero kunwari lang yun. Uy Lydia, nandyan na si Pilar. Aakbayan na kita ha? Sabi niya. Hindi ko napigilan na mas lalong kiligin nung maramdaman ko na ang kamay ni Uno sa balikat ko. Mama Mia, ang totoo niyan ay may kiliti pa talaga ako sa aking balikat kaya medyo napatawa pa ako. Napatawa rin siya, Mama Mia. Ang lakas pala talaga ng kiliti mo dito. Isa may tagiliran kaya? Tanong niya at kiniliti niya ang tagiliran ko. Napalakas ang tawa ko, Mama Mia. Pinipigilan ko siya sa ginagawa niya. Hindi ko naman mapigilan ng puso kong malunod sa sobrang kilig na aking nararamdaman. Ang totoo niyan, Mama Mia. Alam ko naman kung bakit ginagawa yun ni Uno. Alam ng isip ko pero hindi maintindihan ng puso ko. Mas napalakas pa ang tawanan naming dalawa. Noon ay biglang tumikhim si Pilar sa likuran namin. Excuse me, malapit na raw mag-start ang film showing. Baka naman pwede kayong tumigil sa harutan ninyong dalawa. Sabi ni Pilar. Natatawa pa rin ako nung pinigilan ko si Uno. Mama Mia, tumatawa rin si Uno pero nakita ko naman na medyo nagsiselos si Pilar. Lumipat pa nga ito ng upuan dahil masyado raw kaming maingay. Ayan, mukhang effective ang ginagawa natin. Sabi ko kay Uno. Oo nga eh. Malayo yung nilapitan niyang upuan. O umayos ka na muna ng upo mo. Medyo malayo na kasi siya sa atin. Hindi na siya makakalingon dito. Sabi niya. Doon, Mama Mia, ay biglang nahilaw ang pakiramdam ko. Hindi ko alam pero nasaktan ako sa sinabing yun ni Uno. At hindi lang yun isang beses na nangyari. Naulit pa nang naulit ang ginawa naming pagpapaselos ni Uno sa kanyang ex-girlfriend. Kung dati ay inaabangan ko siya sa kantin, naging dalawa na kami ni Uno na magkasama at inaabangan sa kantin ang pagpunta ni Pilar. At kapag malapit na si Pilar sa amin ay hinahawakan ni Uno ang kamay ko. Inaakbayan ako at paminsan-minsan ay kinikiliti para marinig ni Pilar na nagtatawanan kaming dalawa. Mukha naman talagang effective dahil nakikita ko na sumisimangot si Pilar. Na minsan pa nga ay nasusundan ng pag-walk out niya. Sa totoo lang, Mama Mia, kahit alam ko na peke ang sweetness na ginagawa namin ni Uno, ay nag-e-enjoy pa rin talaga ang puso ko. Lalo na kapag hinahawakan niya ang kamay ko. Pati na ang mga oras na sobrang lapit ng mga mukha namin sa isa't isa. Nakulang na nga lang ay magdikit ang aming mga labing dalawa. Pakiramdam ko talaga noon, Mama Mia, ay bida kaming dalawa ni Uno sa isang romantic movie. Pero sa pagkakataon na yon ay mas mahaba na ang aming eksena. Kaya naman hindi ko maiwasan na mas lalong mahulog ang loob ko sa kanya. Kahit na alam ko, Mama Mia, alam ng puso ko ang katotohanan na ginagamit lamang ako ni Uno. Sa bawat oras na nagkakasama kami ni Uno ay para pagsilosin si Pilar ay mas lalo nga po akong nagkakagusto sa kanya. Sobrang sweet at bait niya kasi Mama Mia. Palagi niya akong binibigyan ng mga pagkain kagaya ng cookies, crinkles at saka mga chocolates. Paminsan-minsan ay binibigyan din niya ako ng bulaklak. Ang sabi niya ay pasasalamat niya raw yun dahil sa pagpayag ko sa favor na hiningi niya sa akin. At natutuwa siya kapag nakikita niya na halatang nagsiselos talaga si Pilar sa ginagawa naming dalawa. Ang hindi niya alam, Mama Mia, ay mas natutuwa ako dahil pakiramdam ko ay bigla akong nagkaroon ng gwapong boyfriend nang dahil sa kanya. At sa ilang buwan na ginagawa namin ang pagsiselos sa kanyang ex-girlfriend ay napapaisip tuloy ako kung bakit kaya siya binitawan ni Pilar, Mama Mia. Bakit kaya nakipag-break si Pilar kay Uno? Kahit napakagwapo naman ito at mabait naman itong tao.
Ramdam ko rin kung gaano kaseryoso at kung gaano kamahal ni Uno si Pilar. At hindi ko alam kung bakit sinayang ni Pilar ang isang lalaking kagaya niya. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging girlfriend ni Uno, hinding-hindi ko na siya siguro pakakawalan pa. Hinding-hindi ko siya sasaktan para hindi na siya aalis pa sa tabi ko. Kaya lang sa huli naiisip ko na hindi nga pala ako si Pilar. Hindi ako ang babaeng minamahal ni Uno. Nasa kantin kami noon at hindi malambing si Uno dahil nakaalis na si Pilar. Lydia, pwede mo nang alisin ang kamay mo sa braso ko dahil umalis na naman na sina Pilar at ang mga kaklase niya dito sa kantin. Seryoso niyang pagkakasabi kaya na-awkward ako, Mama Mia. Ay oo nga, sorry. Hindi ko kasi napansin na lumabas na pala sila. Ayos lang. O alis na rin ako ha. Tapos na ang pagpapaselos natin para sa araw na to. Sabi niya. Uy Uno, teka lang. Akala ko ba sabay tayong magla-lunch ngayon? Nako Lydia, sorry, hindi pala pwede. Nag-text kasi si coach na may meeting kami ngayon para sa basketball game namin. Bigla akong nalungkot sa sinabi niyang yon. Ganun ba? Sayang naman kasi dinagdagan ko ang baon kong pagkain kasi akala ko sabay tayong magla-lunch ngayon eh. Alam ko rin kasing wala kang klase sa mga ganitong oras. Oo, wala talaga, kaya lang ayun nga, may pa-meeting si coach sa amin. Kaya kailangan ko ring umalis kaagad. Next time na lang. Bawi talaga ako sa'yo, promise. Sige na, alis na ako ha. Sabi niya. Wala naman akong magagawa, Mama Mia. Wala akong choice. Kaya sinabi ko sa kanya na i-text na lang niya ako mamaya. Nung makaalis na si Uno ay mag-isa na lang akong kumakain. Tiningnan ko pa sa paligid kung nasaan si Jamie. Tinext ko siya at tinanong kung nagla-lunch na ba siya. Mama Mia, ilang sandali pa ay dumating na si Jamie sa kantin. O Lydia, nandito ka lang pala. Tamang-tama ang dating mo, gutom na ako eh. Sabi ko, maaga kasing natapos ang klase ko. Nagutom ako kaya dumiretso na ako dito. Ikaw, bakit wala kang kasama? Nasaan na yung fake boyfriend mo? Tumawa ako sa tanong niya. Grabe ka, fake boyfriend talaga? Kasi totoo namang nagpapanggap lang naman kayong dalawa, di ba? Pinagsiselos niyo lang naman si Pilar at wala naman talaga kayong relasyon ni Uno. So anong tawag sa kanya? Di fake boyfriend, di ba? Kasi lahat ng ginagawa ninyo puro pagpapanggap lang. Pagdidiina ni Jamie sa akin. Alam mo, ang dami mong agad sinasabi. Sabi ko sa kanya na pinipigilang ipakita ang lungkot ko dahil sa kanyang pang-real talk, Mama Mia. Ikaw kasi Lydia, nakakainis ka na eh. Sabi nito. Ha? Bakit naman ako nakakainis? Anong ginawa ko sa'yo? Sa akin wala, pero sa sarili mo abusado ka na. Alam mo naman na sobrang crush mo talaga yang si Uno. Pero wag ka naman masyadong magpakatanga at magpagamit na lang sa kanya basta-basta. Ano ka ba naman, Jamie? Mabait na tao naman si Uno. Kaya hindi pagpapakatanga ang tawag sa ginagawa ko. Tsaka ginusto ko naman to. Ginusto kong tulungan na ipakita kay Pilar na nakapag-move on na siya sa relasyon nilang dalawa. Lydia, ginusto mo kasi umaasa ka na sa huli, ikaw ang pipiliin ni Uno. Umaasa ka na maging katulad mo ang mga pelikulang romantic na pinapanood mo at pinapasok mo dyan sa utak mo. Sa totoo lang, Mama Mia, nalungkot ako nung sinabi yun ni Jamie. Umamin ako sa kanya na parang ganun na nga. Malay mo naman, Jamie, di ba? Maging totoo nga yung pinapakita ni Uno kay Pilar na naka-move on na siya. At sa huli, ako yung pipiliin niya at ako yung mamahalin niya gaya nung mga nakikita natin sa pelikula. Lydia, bilang kaibigan mo, magiging honest na rin ako sa'yo, ha? Iba kasi yung nakikita ko na ginagawa ni Uno eh. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko.
Diba ang sabi niya sa'yo, pinagsiselos niya si Pilar para ipakita na nakapag-move on na siya? Sa tingin ko kasi iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya sa'yo. Ginagamit ka niya hindi para ipakita kay Pilar na nakapag-move on na siya. Ginagamit ka niya para si Pilar mismo ang bumalik sa kanya at magsisi sa pang-iiwan nito. Mama Mia, alam kong may punto ang kaibigan ko. Sa totoo lang, naiisip ko na naman ng mga bagay na yon pero hindi ko pinapasok sa utak ko. Pinanindigan kong mali ang hinala niya. Sabi ko kahit papaano ay nakikita ko kay Uno na hindi na siya masyadong affected pa kapag nasa paligid lang si Pilar. Lydia, nakapag-move on man si Uno o hindi, pigilan mo pa rin yung puso mo na lalong ma-inlove sa kanya. Kasi kapag nagkabalikan silang dalawa, ikaw lang mag-isang maiiwan sa ere dahil hindi ka talaga sasaluhin ni Uno. Sa totoo lang ay nasasaktan na ako sa mga sinabi sa akin ng kaibigan ko tungkol kay Uno at sa ginagawa naming dalawa. Nasaktan ako kasi alam ko, Mama Mia, na may katotohanan naman talaga ang sinasabi niya. Na masyado na akong nagpapakatanga at nagpapagamit kay Uno. Ramdam ko naman talaga, Mama Mia, na ginagamit lang ako ni Uno. At para bang hindi niya pinapahalagahan kahit man lang ang friendship na nasisimula na naming mabuo. Magte-text o tatawag lang siya kapag gusto niyang pagsilosin namin si Pilar. Pero pagkatapos noon ay hindi na siya magpaparamdam. Wala na. Masaya at na-enjoy ko talaga, Mama Mia, lalo na nung umpisa ang mga ginagawa naming dalawa. Sa mga moment na magkahawak ang kamay namin ni Uno, o kaya na may magkadikit ang mga braso namin. Yung mga oras na sobrang sweet niya sa akin. Kaya lang kapag wala na si Pilar sa lugar kung nasaan kaming dalawa, ay bigla na lang siyang magiging cold sa akin at iiwanan na lang akong mag-isa. Doon pa lang, Mama Mia, ay para na akong naiiwan sa ere. Pero kagaya nga ng sinabi ko kay Jamie, ginusto ko namang gawin ang lahat ng bagay na yon. Dahil naniniwala pa rin ako na kagaya ng mga nangyayari sa mga romantic movies na napapanood ko, ang mga kagaya ko pa rin na naghihintay, nag-e-effort at nagmamahal ang nakakatuluyan ng gwapong bidang lalaki sa huli. Kaya lang yung ine-expect ko na mangyari sa love story naming dalawa ni Uno ay para bang naging imposible na, Mama Mia. Bigla na lang kasi siyang hindi nagparamdam sa akin. Nakita ko na active siya sa Facebook Messenger pero hindi naman niya sinasagot ang mga texts o tawag ko maging ang mga chat ko, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na nga lang na magkasama na sina Uno at Pilar sa may tambayan na malapit sa covered court. Sweet na sweet silang dalawa noon. Alam kong wala naman kaming relasyon ni Uno, Mama Mia. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Alam kong mali. Alam kong wala akong karapatan. Pero, Mama Mia, natalo pa rin ng puso ko ang isip ko at nilapitan ko pa rin silang dalawa para kausapin si Uno nung oras na yon. Nakita ko pa talaga silang dalawa na nagtatawanan, naghahampasan at sweet na sweet sa isa't isa. Narinig ko pa, Mama Mia, ang tanong ni Pilar kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot naman si Uno na gusto niya lang na magpapansin kay Pilar. Sinabi naman ni Uno na talagang si Pilar lang ang minahal niya at ang lakas daw ng tama niya sa babaeng ito. Talaga ha? Bakit parang hindi naman? Baka nga dun ka na sa kanya tinamaan. Tatawa-tawa naman si Pilar. Hindi ko na gusto kung ano man ang sasabihin ni Uno na susunod kaya nag-hi na ako sa kanya. Hi Uno. O Lydia, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali? Sabi ko. Doon naman ay biglang nagtaray si Pilar, Mama Mia. Hindi kayo pwedeng mag-usap dahil may lakad kami ng babe ko. Hindi ba babe, kakain na tayo, hindi ba? Babe, ibig sabihin nagkabalikan na kayong dalawa? Tanong ko kay Uno pero si Pilar ang sumagot.
Oo, nung isang araw pa. Bakit, hindi ba sinabi sa'yo ni Uno? Babe, okay lang ba kung mag-usap muna kaming dalawa ni Lydia kahit sandali lang? Pagpapaalam ni Uno kay Pilar. Nakita ko naman na nainis si Pilar sa ginawang yun ni Uno. Sige na nga, basta saglit lang ha. Tapos puntahan mo na agad ako sa kantin kasi nagugutom na rin ako. Oo, susunod kagad ako roon, babe. Nung makaalis na si Pilar, Mama Mia, ay tinanong ko si Uno kung ano yon. Inis naman niya akong sinagot kung ano bang sinasabi kong ano yon. Yung pagtawag ninyo sa isa't isa ng babe. Nagkabalikan na pala kayo pero hindi mo man lang pinapaalam sa akin. Sabi ko. Naiinis si Uno, Mama Mia, tinanong niya kung bakit naman daw ipapaalam pa niya sa akin ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Pilar. Magkaano-ano raw ba kaming dalawa? Wala naman kaming relasyon. Doon ay natigilan ako. Ilang saglit din akong hindi nakasagot. Oo nga, wala nga tayong relasyon. Pero sana man lang, sinabi mo sa akin na kayo na ulit. Na siya pala ang dahilan kung bakit hindi ka na nagre-reply sa mga text o tawag ko sa'yo. Sabi ko. Isa pa yan, Lydia, ang dami-dami mong text at tawag palagi. Konti na lang talaga ibablock na kita sa cellphone ko eh. Sabi niya na halatang inis na inis. Naisip ko noon, Mama Mia, nasaan na yung Uno na sweet? Nasaan na yung Uno na dati ay nagkakandara pa na humingi ng tulong sa akin? Uno, gusto ko lang naman talaga na magkausap tayo kasi parang bigla mo na lang akong iniwasan. Tsaka parang bigla mo na lang akong iniwanan sa ere. Sabi ko. Lydia, hindi kita iniwan sa ere dahil wala naman akong responsibilidad na ipaalam sa iyo ang bawat galaw ko. Sabi niya na masyado pang naiinis. Pero sana naman, Uno, sinabi mo sa akin na nagkabalikan na pala kayo ni Pilar. Ang sabi mo sa akin, kaya mo siya pinagsiselos para ipakita sa kanya na nakapag-move on ka na. At hindi para bumalik sa kanya. Eh ano to? Bakit kayo nagkabalikan? Sa una pa lang pala, ginamit mo lang talaga ako para bumalik siya sa'yo. Eh nag-e-enjoy ka naman eh. Diba, enjoy na enjoy mo nga ang mga ginagawa natin. Kasi nung una pa lang, patay na patay ka na sa akin. Tsaka ano bang ine-expect mo na mangyari sa atin? Na magkakagusto ako sa'yo? Na trip kitang ligawan? Tanga ka ba, Lydia? Yun ba talaga ang iniisip mo? Bakit hindi mo tignan yung sarili mo at ikumpara mo kay Pilar? Sa tingin mo, pipiliin kita kaysa kay Pilar? At sa tingin mo, magkakagusto talaga ako sa isang katulad mo? Sa pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasampal ko na siya. Ang kapal din talaga ng mukha niya. Siya pa ang nagalit at nagtanong kung bakit ko siya sinampal. Dahil ang yabang mo, Uno. Oo, may gusto ako sa'yo. Nagkagusto ako sa'yo pero kung nalaman ko lang na ganyan kapangit ang ugali mo, baka sa halip na kiligin ako ay pandirian pa kita. Alam mo, kung gaano ang kinagwapo ng mukha mo, yun naman ang kinapangit at kinabaho ng ugali mo. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Pang-iinis pa niya sa akin. Hindi ko na napigilan na maiyak dahil sa sobrang galit na naramdaman ko, Mama Mia. At sinasabi ko lang din ang totoo, Uno, kung gaano kapangit at kabaho yung ugali mo. Oo, maganda yung girlfriend mo. Pero baka nakakalimutan mo na ginawa ka niyang parang aso na habol ng habol sa kanya. Kaya bagay lang kayong magsamang dalawa. Ikaw na aso at siya naman ang amo. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi na kita kukulitin pa ulit. Dahil pinagsisisihan ko na nagkagusto pa ako sa isang katulad mo. Pinagsisisihan ko pati ang mga oras na nasayang ko ng dahil sa'yo. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay umalis na ako. Hindi ko na talaga napigilan na umiyak sa harapan ni Uno. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Mama Mia, naiyak ako hindi dahil sa sinabi at pinamukha niya sa akin na kahit kailan ay hinding-hindi siya magkakagusto sa akin. Naiyak ako sa sobrang galit at sobrang awa para sa sarili ko. Nainis ako kasi nagkagusto ako sa isang kagaya ni Uno. Na kahit napakagwapo ng mukha ay napakasama naman pala talaga ng ugali.
Siguro nga po ay naging masyado akong ambisyosa dahil umasa ako na pwede rin siyang magkagusto sa akin. Umasa ako, Mama Mia, na matutulad sa mga napapanood ko sa pelikula ang love story naming dalawa. Umasa ako na pwede rin siyang magkagusto sa akin. Na dahil sa mga efforts na ginagawa ko ay mapapansin niya ako at mababaling din ang paningin niya sa akin. Umasa akong hindi mababaw na tao si Uno. Umasa akong hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan. At yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Mama Mia, binakuran ko talaga si Uno dahil alam ko na break na sila noon ni Pilar at nasasaktan siya nung mga oras na yon. Tinodo ko ang effort ko, Mama Mia, para iparamdam sa kanya na palagi lang akong nasa tabi niya. Pero wala pala siyang pinapahalagahan ni isa sa mga naging efforts na ginawa ko para sa kanya. Binaliwala niya lang lahat ng yun at literal na ginamit niya lang talaga ako. At kung anuman ang nararamdaman ko noon para sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, na-realize ko rin noon na si Uno ang tipo ng lalaki na dapat ay hindi ginagawang inspirasyon ng isang tao para kiligin. Dahil bukod sa kanyang itsura, ay wala na akong masasabi pang magandang katangian niya. Kung naging mabait man siya sa akin noon, ngayon ay alam ko na napakitang tao lamang ang lahat ng yon para magamit niya ako at masakyan ko ang trip niya na pagsilosin si Pilar para bumalik ito sa kanya. Kaya mula nung magtalo kaming dalawa ni Uno, Mama Mia, ay hindi na kami muli pang nagpansin ng dalawa. Hindi ko alam kung blinak na niya ba ang number ko sa cellphone niya. Pero wala na rin naman akong balak na pakialaman pa yon kahit kailan dahil hindi ko na siya muli pang tinext o tinawagan pa. Oo, aaminin ko, Mama Mia. Umiiyak ako nung mga unang araw na hindi kami nagkikibuan o nagkakausap dalawa. Pero halos 1 linggo lang po yun. May mga oras din noon na paminsan-minsan ay sinisilip ko pa rin ang Facebook account niya. Pero natatawa na lang ako. Lalo na nung dumating ang araw, Mama Mia, na wala na akong naramdaman na kahit na anong sakit. Nang makita kong masaya silang dalawa ni Pilar, hindi na ako nakaramdam ng sakit sa isang tao na dati ay halos araw-araw kong iniiyakan. Mabilis akong nakapag-move on sa kanya. Siguro nga, Mama Mia, dahil sinaktan at binaboy niya ang pagkatao ko. Siguro nga dahil pinaramdam niya sa akin na kahit kailan ay hindi siya magkakagusto sa akin at pinakita niya sa akin ang pangit-pangit niyang ugali. Kaya madali na rin akong nakapag-move on. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko hanggang nakagraduate na nga ako ng college. Mama Mia, wala na rin po akong naging balita pa kay Uno. Naisip ko na lang din po na kung naging successful man siya na bumalik sa kanya si Pilar at kung going strong naman sila ngayon, at least sa part ko, Mama Mia, natutunan ko naman na mas i-appreciate ang sarili ko. Natutunan ko na mas mahalin ang sarili ko. Natutunan ko na mas pagtuunan ko ng pansin ang sarili ko kesa sa ibang tao. Mama Mia, salamat nga po pala sa pagpili mo at pagbabasa mo nitong sulat ko. Alam kong may kababawan ang naging kwento ng buhay ko. Pero sigurado naman ako, Mama Mia, na kahit papaano ay nakapag-iwan ito ng aral mula para sa inyong mga tagapakinig. Na minsan, pahalagahan din natin ang ating mga sarili. Huwag tayong magpabulag sa mga nararamdaman natin para sa mga taong ang akala natin ay mamahalin din tayo. Huwag tayong magpabulag sa mga posibleng mangyari. Harapin natin ang katotohanan. Harapin natin ang realidad sa bawat araw na dumarating sa buhay natin. At huwag tayong magpatalo sa ating nararamdaman. Mas unahin natin ang ating kapakanan. Mas unahin nating gwardyahan ang ating mga puso nang sa ganon ay hindi tayo basta-bastang nawawasak at nasasaktan ng ibang tao. Maraming salamat po ulit, Mama Mia. Ako po, ang inyong masugid na tagapakinig, Lydia.
Alam mo, maraming nakaka-relate kay Lydia. Hindi man siguro sa puntong ginamit sila para pagsilosin ng isang tao, pero sa puntong nagawa niyang ibigay ang lahat-lahat para sa taong mahal niya. Nagawa niyang gawing tanga ang sarili niya. Nagawa niyang huwag pahalagahan ng kanyang nararamdaman at ang kanyang pagkatao para lang sa taong kanyang iniibig. Alam ko one way or another, lahat tayo ay dumaan sa ganitong klase ng pagmamahal. Yung pagmamahal na nakakatanga. Yung pagmamahal na nakakabobo. Yung pagmamahal na nakakababa ng pagtingin natin sa ating sarili. Oo, masakit na pagdaanan ng mga bagay na yon. Pero isa lang naman ang sigurado. Pagkatapos mong dumaan sa bagay na yon, marami kang matututunan. Mas ma-appreciate mo ang sarili mo. Mas makikilala mo kung sino ka talaga. At mas malalaman mo kung ano ang pagmamahal na deserve mo. Maraming salamat, Lydia, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Naway nagustuhan niyo ang kwentong ating ibinahagi ngayong araw. Kung nagustuhan niyo man, please click the like button and click the share button at i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i-click ang notification bell para lagi rin kayong updated sa bawat video na ating ibabahagi dito sa ating channel araw-araw. At kung meron pa po kayong hindi mga narinig na kwento na ating naibahagi na, please click the Mamma Mia CDO sa baba, tapos ililink niya kayo sa mga videos at tingnan nyo doon kung meron pa kayong hindi naririnig o napapakinggang kwento. Kapag may oras kayo, muli po ay nagpapasalamat ako sa taus-puso yung pagsuporta sa akin, sa pagmamahal nyo sa akin at sa pag-aabang nyo ng mga kwentong ibinabahagi natin. Ako pong muli ang inyong Mamma Mia. Magandang araw sa inyong lahat.